Panaginip ko. Ako to. Yes, yes. Grabe. Quick reactions. Quick reactions. Anybody from the cast after seeing it? Quick reactions. Who wants? Tamalu. Pangit ni Lassie. Wala pang botox. Wow, ah! So may botox na to? Tamalu. Ayan po. Yan na nga. Saglit lang yun ano, pero tinamaan ako. Pero sa tumagalpak din naman ako sa uli. Kasi pangit nga. Ako to. Who else? Sino bang gusto Gladys reaction after Yeah, seeing? mixed reaction, syempre. Patatawa, tama-tama, patatawanin ka, pero oy, may tama. Tapos biglang, akala mo, yun na, di ba papalakpak na tayo, biglang may pahabol, oy, nakakatawa na naman. So, talagang very entertaining. Sa teaser pa, trailer pa lang yun, kaya sana po talaga, panoorin niyo po talaga lahat. Tumiyak si Coco. Eh, ganda kasi no, parang bumalik lang sa akin nung panahon na nagsushoot tayo, parang ganun na. So, ewan ko, parang nabubuo na, ang tagal-tagal talaga mag-December 25, yun yung feeling talaga. Hindi, pero yun nga, no? Parang hindi mawawala yung pagkapatawa. Pero yung scene nyo pa lang na dalawa, ha? Yung kung tumalikod ka ulit, bigla kang humarap, sinigawan. Malala yun. Malala. Malala yung scene na yun, yung tumalak si Uge. Sobrang lala. Abangan nyo yun. Wow! Malala rin ang inabot ni Kokoy dun sa scene. Okay, simulan natin kayo. I have the questions. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa press na nag-submit ng inyong mga tanong. Ako na po ang magtatanong ng mga questions for our cast. Let's start off with Vice Ganda. The question is from Marinel Cruz of Inquirer. Ang tanong niya is, while breadwinners take pride in being mature and financially independent, they also carry a heavy burden psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues? And how did you cope with it? Hindi ko ready doon. Ano? Siyempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposibleng hindi. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung pakiramdam ng pagiging, yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Yung, di ba marami namang hindi naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw di ba? Pero marami tayong pagsubok na nalalampasan natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka, at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag-isip. Lalong-lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi at wala kang mapagsabihan at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkukos sa'yo ng mental health issues. So yeah. How did I cope up? I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy. Nagte-therapy ako. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong matulungan ang sarili ko kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. Marami pa akong pangarap, marami pa akong nakapasad sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling malusog, hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko, kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya kung nagte-therapy ako. Tama. Diba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman nyo yan. Yeah, nagte-therapy ako. I am proud of it. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin. Dahil going to a therapy or seeking help sa isang psychiatrist, psychologist, o sa isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay it should be just as normal as going to the dentist. Right.
Di ba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung ganun. So, yeah, yun. Para maharap ko at maalagaan ko yung aking mga pangangailangan mental, ako po ay nagte-therapy every now and then hanggang ngayon. Thank you, Vice, for sharing that. So, curious na ako, sa cast natin dito, sino mga breadwinners? Akala ko sino pa yung nagte-therapy. Pwede din naman. Sinong breadwinner sa ating cast? Uge, Tita Malu. Before, Before, at some point. Parents ko. Ako dati, pero ngayon si Sarina na naman. Tama na. Hindi niya alam. Akala ni Sarina, lalaro lang siya, pero niya, Breadwinning na yung ginagawa ko. hindi na siya playing, breadwinning na yun. Si At Uge, ikaw, no? Oo. How was it? Nung medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman ako, di ba? Talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, hindi na ngayon gusto mong sisihin yung pamilya mo, ba't tayo ganito? Bakit masyado tayong dysfunctional? But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi mo, pero hindi ka pa rin makakahindi. Talagang tutulong ka, lalo na kung sumasaya ka rin Tama. Pag nakakatulong ka iba yung feeling complete, alam mo yun? Nakikinig But ka. just to clarify yung nag-cause ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobra akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya ko. Right. Ever. Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya. Ako na yung nag-request na, Nay, tama na, ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin na ako inuobliga. Marami kasi kung issues in the past na kailangan kong harapin nung bata pa ako, lalo na yung mga pinagdaanan ko nung naging artista na ako, mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko, kaya ako nagte-therapy. Hindi yung actually ang gaan ng pagiging breadwinner ko. Kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa bahay namin. Ako yung pinakamalaki ang pinoprovide. Pero hindi yun obligasyon. Tama. Ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra ngayon. I was about to say nga kanina, nung nagkasalta si Ate Uge, that being a breadwinner is also a gift. Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng power to help your family. So hindi siya yung parang, kasi some people might think na, uy, baka burden. Hindi lahat. Iba naman sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burdened breadwinner. That's the reality. Kaysa yung privileged breadwinner. Oo. Kaya sila breadwinner kasi, kaya kasi namin Di ba? May gano'n, no? Sino pa? Who else? Lassie, yes. Yes, nagsimula ako ng pagiging breadwinner, bata pa lang ako. So, high school. Kasi nakita ko rin problema sa pamilya ko na hindi naman nila ako inubliga pero nagkusa na lang ako. Kasi alam kong kaya kong diskarte ng lahat ng pangangailangan nila. So, nagtrabaho ko. Ano man yung mga naging trabaho ko, kumikita na rin ako. Hanggang sa ito na nga, naitaguyod ko na, napagtapos ko ng pag-aaral ng kapatid ko, nabigyan ko ng bahay ng pamilya ko. So, nakakatuwa kasi, yung ngayon nangyayari naman sa akin ngayon, sinishare ko na yung blessings sa kanila. Congrats, Lassie, Ang ganda. Gladys? Yeah, before, nung bata pa ako, syempre yung father ko talaga ang breadwinner namin. And then, syempre hanggang sa nagsara yung company nila, tapos hardworking talaga yung father ko, pumasok siyang taxi driver, tumira kami sa isang kwarto lang, nakitira kami sa pinsan ko, gano'n yung mga time na yun. Hanggang sa nabigyan nga akong break dito sa EBS, di ba, through Maraclan. Tapos sabi ko that time, pasok na kasi nagkasakit na yung father ko, sabi ko parang sa kanta ng SB19 talaga na ako nang bahala. Yung gano'n. Gano'n din, voluntary, hindi nila ako inobliga, hindi ako sinabihan ng nanay ko o ng tatay ko, hindi. Ako talaga, gusto kong tumulong, masaya ako na tinutulungan yung mga magulang ko, napag-aral ko yung kapatid ko. At ngayon, I'm blessed na nandiyan na si Christopher, yung husband ko, at dalawa na kami magkatuwang na tinataguyod ang pamilya namin. Ganda. Thank you, Gladys. Thank you, everybody, for sharing that. Next question, Marnel, is for Eugene. What's